Akala ko wala ng pag-asa, pero meron pa pala. Hi, ako nga pala isang OFW. Hindi man naging madali ang aking pinagdaanan, ngunit bago ang lahat ay nais ko munang ibahagi ang aking kwento. Alam kong maraming makakarelate nito, lalo na sa mga OFW. Akala ko dati hanggang doon na lang. Yun din ang akala ko. Nung bata pa lang ako ay nangarap na ako ng mataas. Kami ay nakatira sa munting kubo. Tanging sako at tarpaulin ng mga tumatakbong politiko ang naging panakip sa ibang parte ng aming tahanan. Isang hamak na magsasaka at labandera ang naging pamumuhay ng aking mga magulang. Kaya hindi lahat sa amin ay nakapagtapos. Yung ate at kuya ko ay maagang huminto sa pag-aaral sa kadahilan ng hindi na kayang paaralin. Kaya tumutulong na lang sila sa bukid. Walo kaming magkakapatid at pang-apat ako. Sa sobrang hirap ay nangungutang na lang kami. Minsan upang may pangkain sa araw-araw. Ika nga, isang kahig, isang tuka. Minsan napapaisip na lang ako. Buti pa ang ibang pamilya, tigda dalawa. O minsan isa lang ang anak, kaya hindi nahihirapan sa pagpapalaki. Pero ano pa bang magagawa ko? Hanggang sa ako'y pinahinto na rin sa pag-aaral. Hanggang third year high school ang aking natapos. Ang nais nila ay tumulong na lang din sa bukid. Pero sa katigasan ng aking ulo, ay hindi ako sumunod. Bagkos sinabi ko sa kanila na makikipagsapalaran ako sa lungsod ng Maynila. Ayokong matulad sa mga panganay kong kapatid. Kahit mahirap, pero kailangan kong gawin. Lingid man sa aking mga magulang, pero wala silang magagawa sa desisyon ko. Pasakay pa lamang ng bus ay iniisip ko kung kaya ko ba. Kinain ko lahat ng takot at pangamba. Lahat ay bago sa paningin. Madaming sasakyan at napapalibutan ng malalaking gusali. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na maghanap ng trabaho at murang matutuluyan. Nilibot ko ang buong kamay nilaan at ako'y walang alam. Sapagkat ako isang probinsyana lamang. Naging tindera, naglilibot ng Yakult, tagahugas ng plato sa resto at naging janitress. Kailanman ay hindi ko kinakahiya ang aking trabaho. Hanggang isang araw, sa hindi ko inaasahan, kinausap ako ng manager ng hotel kung gusto ko daw ba magtrabaho sa abroad. Dahil meron silang kakilala na naghahanap ng isang masipag na kagaya ko. Abay hindi na ako nagdalawang isip at umuo na rin ako. Pero tinanong ko muna kung totoo yun o baka ito'y scam lang. Natawa na lang ang manager namin. Nakitaan daw niya ako ng kasipagan at pagtulong sa aking mga magulang. Kaya ako agad yung inirekomenda niya. Dumating na ang araw na ako'y sasakay na ng eroplano. Iba-iba yung tumatakbo sa isip ko. Ikaw ba naman, first time makasakay ng eroplano? Abay bahala na. Yan ang naging tanging sambit ko bago lumipad ang eroplano. Pagkaapak ko, naamoy ko ang simoy ng munting paghinga. Na sana ito na yung daan upang maisakatuparan ko lahat ng plano. Madaming pagsubok at kailangan mong mag-adjust. Doon ko na-realize na hindi ka pwedeng mag-abroad kung mahina ka. Para pala ito sa mga taong matitibay ang loob, kagaya ko. Iiyak saglit, tapos lalaban ulit.
16 na taon na pala ako dito. Nais ko mang umuwi, ngunit hindi pwede. Lalo pa at magtatapos na yung mga kapatid ko. Hindi rin madali lalo na nung nagkaroon ng pandemya. Hindi ako pwedeng umuwi nang hindi nakakaipon ng sapat. Pero salamat sa Diyos sapagkat unti-unti kong napapaayos ang aming bahay sa probinsya. Nabigyan ng negosyo ang ate at kuya. Nabili na rin namin yung bukid na pinagtatrabahuan dati. Kaya sa estado ng buhay ko, yung dating helper ay isa ng manager ngayon dito sa States. Nakabili na rin ako ng sasakyan at may saktong tahanan. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay hindi pala rason upang panghinaan at hindi makamit ang mataas na posisyon. Ang kailangan pala natin ay sipag, tiyaga at malakas na kapit sa Panginoon. Buti na lang sumubok ako. Buti na lang at kinaya ko. Pero lagi nating iisipin na wag din nating abusuhin ang mga OFW na akala nila tinatae lang ang pera. Kamustahin nyo din kung okay rin sila. Hindi madaling magtrabaho sa abroad. Kaya sa mga nakakapag-isip na hanggang dyan lang kayo ang kaya mo, pues nagkakamali kayo. Akala mo dyan lang kayo magtatapos, pero may maganda pang plano ang Diyos.